Okay, guys, Tito Tex here. Welcome to my vlog. Okay, so ayun nga, right now dito ako sa Singapore for my 3 days like tourist, no? I came here for some business for my company, and pinost ko lang itong video na to, yung vlog na to, para na rin sa kaalaman or tulong sa ating mga kababayan na gustong pumunta ng Singapore or pumunta ng Singapore or let's say for tourists, stay for 3 days, 7 days, something like that, no? Personal information, alam ko maraming mga kababayan natin nandito o marami rin nakapunta dito, but this is my personal experience. Sa ngayon, no? Kasi syempre, di ba, from time to time nagbabago yung mga rules ng regulasyon sa pagdating sa travel, no? So, first, sa starting pa lang, so sa mga pupunta, no? Especially first, dapat may passport kayo. And then second, dun sa mga magbubook ng ticket, for additional information, siguro naman, para din sa kaalaman, meron tayong tax, no? May travel tax na tinatawag. Sa pagbubook ng ticket, personally, hindi ako yung nagbook ng ticket ko, yung company ko. Ngayon, I just surprised na pagdating sa airport, nalaman ko na lang dun sa, nung mag-check in baggage na ako, hindi pa pala bayad yung tax ko. So, separately, nagpunta ako dun sa travel tax counter. Nagbayad ako ng tax. Hindi ko alam kung may kinalaman sa tagal yun or ano, but ang binayan ako is something like 1,620 pesos for 3 days stay here in Singapore. Hindi, maybe wala kinalaman yun sa tagal, ano, but specifically for travel tax, I paid 1,600. And most important, bago kayo pumunta ng airport, hanggat maaari, meron tayong tinatawag na e-travel. Yun sa pipila pa natin through online, no? Para hindi kayo maabala dahil hindi kayo makakapasok ng immigration hanggat wala kayo nun, no? Unang itatanong sa inyo is nakapag-fill up na ba kayo ng i-travel information nyo. Kasi doon, tatanungin lahat ng mga informasyon, especially kung wala pa kayong PhilSys. Ako wala pa kasing PhilSys ID, kaya medyo natagalan ako sa dahil hindi ko nga naayos yung PhilSys ID ko. Natagalan ako doon sa pag-fill up sa online kasi from your personal information, kung saan ka nakatira, ilang taon, whatever, lahat ng impormasyon na kailangan nila is nandoon. Gaya siguro nakaranas na ng may PhilSys ID na. Lahat ng mga tinanong, lahat ng mga nakasulat doon, yun din yung itatanong sa inyo doon sa e-travel application, no? At the same time, meron din doon na travel information naman. From kung saan kayo pupunta, yung address na pupuntahan nyo, ilang days kayo, saan kayo mag-i-stay na hotel, yung passport number, expiration, whatever, ano pa ba, yung purpose ng pagpunta, yung purpose ng pagpunta nyo doon, and everything, basta lahat ng may kinalaman na pwede kayong malocate dahil yun ang talagang purpose ng travel application na yun. Doon yun sa atin, ha? Okay. Then, after that, pag nakapasa na kayo doon, pag nakakumpleto ninyo na, sige, meron na yung maglalagay na doon, okay, proceed to immigration to present your passport and boarding pass, something like, no? And after that, isa rin, pinaka-importante, yung dito, pagdating nyo sa Singapore, upon arrival nyo sa Singapore, may ganong sistema pa din.
dapat na pagdadaanan kayo. The same thing, although may pagkakaiba sa platform nung sa pero lahat the same thing nang itinanong sa inyo doon na travel information, from doon sa wala to na kayo, their debate, everything, tapos kung saan kayo pupunta, gano'n, everything. Basta lahat the same. Okay. Kailangan nyo yung magawa. And mas maganda, bago kayo pumunta doon, is nagawa nyo na, because kung let's say, nakaplano naman yung punta nyo rito, at least few days before kayo mag-flight, nagawa nyo na yun. Dahil para pagdating sa airport, pagbaba nyo ng airport ng Singapore, hindi na kayo maaabala. No? So, sure yun. Malaking bagay, malaking tulong sa inyo kung magawa nyo yung mga binigay ko sa inyo informasyon. Sige, para lang to sa mga bago na walang idea. So, kung mapanood yung video na to, and please, pwede nyo rin subscribe yung channel ko at pakishare na din para sa mas marami nating kababayan na gustong na may planong pumunta dito, no? Yes. I-post ko na dito yung video ko na to kasi for your information guys, I have already 500 something subscribers in my YouTube channel. And kung mapopost ko to, kung marami ako makukuhang subscribers, at baka pwede ko na itong i-post siguro at dire-diretso ko na to kasi medyo matagal siya natulog, no? But hindi pa doon natatapos yung informasyon na gusto kong ibigay sa inyo. Pagdating niyo naman dito, paglabas niyo na dito sa airport, okay? So, alam naman natin na Singapore is hindi naman siya kalakihan, pero really Singapore is like a very very good country, ano? Marami naman sa atin na nakakaalam yan. And pagdating sa organizing, pag-organize, especially sa transportation, napakaganda, no? The whole Singapore country ay nalilibot ng mga public well arranged routing, no, ng mga buses. Kaya importante na susundan nyo lang, especially dun sa mga MRT, susundan nyo lang yung andyan naman yung Google natin, pwede naman, and merong application dito na i-download nyo yung My Transport dito sa Singapore. Doon makikita nyo na, bibigyan na kayo ng guidelines kung saan ka, kung halimbawa kung saan yung gustong pumunta, kung saan kayo sasakay, kung saan kayo bababa. Nandun na siya lahat. So, importante na ma-download nyo yun sa Play Store, yung application na yun. My Transportation by anyway, everything follows, no? Once na nandito na kayo, yung sa akin lang, isa parang advance info lang sa inyo para meron kayong idea kahit pa paano. Dahil based on my experience talaga, hindi siya ganun ka-easy kung like para ka lang nasa atin. Although madali lang siyang sundan, pero this process, yung katulad ng sinabi ko, is kailangan nating masunod, no? Okay, pagdating naman sa pagkain, no? Hindi naman ako nagpunta dito para sa tourist na humanap ng mga magagandang restaurant or no, alam mo yun, yung in other words, work pa din yung pinunta ko dito. Kaya as much as possible, yung mga pinupuntahan kong kainan is siguro yung masasabi natin na for the local pangmasa, no? So, yung budget na kung di naman kayo malakas kumain, like ko medyo mataba or medyo malaki yung space ko, medyo, alam mo yan, kailangan ng medyo marami-rami para mapasabi kong full na ako. Para doon sa mga medyo maliliit lang yung yung tangke natin. Yung $10 Singaporean dollars ay okay na, no? Pero kung sa katulad ko na medyo
kailangan ng additional, ano? Maghanap pa kayo ng ibang ano dahil matitingnan nyo nga yung pang $10. Parang sa medium na laki lang ng space ng tiyan natin, no? Kaya para sa medyo malalaki, ilaan nyo na yung $20 Singaporean dollars para sa budget nyo ng meal, no? Sa umaga, syempre, katulad naman ginagawa sa atin, pagka umaga hindi naman tayo kumakain ng marami, no? Yung $10 para sa umaga is, para sa mga malalaki katawan na, yung mga malalaki ang bagahe, kaya nga, $20. Ngayon, kung gusto nyo naman ng medyo mas class, doon, medyo hindi mo na kayo bigyan ng information doon kasi gaya ng sinabi ko, based on my personal experience lang ito, and para lang doon tayo dun sa portion na pangmasa lang tayo, no? So yun, transportation, okay, very good, well arranged. Sundan nyo lang yung mapa nung MRT or bus man yan, may kanya-kanyang rota, may mga numbering, no? Tingnan nyo lang kung ano mga number. And doon naman sa airport, pagdating nyo kasi sa airport, meron doon na tinatawag nilang travel, ano ba yun? Travel recommend. Parang ganun eh. May portion doon, parang pwede kayong bumili doon ng SIM card, pwede kayong bumili yung card para sa transportation, yung public, yung parang pag-aari ng government, no? MRT, tapos yung mga buses, bibili kayo ng card, let's say for 7 days, I think. Doon sa 7 days na yun, yung card na gagamitin nyo, anywhere, ilang beses nyo mang gamitin, libre, unlimited yun. Actually, not libre, bibili nyo for 48, sa ngayon for 48 Singaporean dollars, yung card na yun for transportation, kahit saan kayo pumunta, basta ang gagamitin nyo lang is yung travel, yung card na yun for public transportation, unlimited yun for let's say 7 days. Kasi yung sa akin kasi, kung let's say dahil nga 3 days lang ako dito, yung binilang ko is isinet niya dahil itong yung nagbenta sa akin is parang connected dito sa ng airport isa-set niya yung card na yon for 3 days lang, kasi nga 3 days lang ako mag-stay dito. Ibig sabihin, kung lumagpas ako sa 3 days, may expired na yon, and sasagutin ko na yung yung mga exceeding days ko, kung baliwa mag-extend ako, sasagutin ko na yon. Kaya kung let's say, kung pupunta kayo doon ng 7 days, kasi unang narinig ko sa kanya is parang minimum siya 7 days, Kung 7 days ang stay nyo dito, for that 7 days, that transportation card, you can use unlimited within Singapore. Using buses, saka yung MRT nga yun. Kaya napakaganda eh. Kasi kung gusto nyo libutin yung Singapore, malilibot nyo siya. Depende sa power nyo, no? Kung matibay stamina nyo, kasi syempre, hindi naman syempre puro lalakati kayo or kaya kung gaano katibay stamina nyo, nasa inyo yun. Basta pagdating sa pambayad sa bus, saka sa MRT, LRT, yung card na yun, unlimited yun within the range nung na ibinigay sa inyo. Kaya napakaganda maglibot dito. Ngayon sa pagkain, nabigay ko na sa inyo yun. So sana yung promotion ko na to kumalat, kaya at marami makabigay ng idea sa mga kababayan natin na gusto pumunta rito. Alam ko malaking tulong ito, kaya please share this video, and at the same time subscribe my vlog, and baka dito ko na idiretso, o let's say pagkatapos nito, kung makakuha ako ng maraming subscribers, maraming shares, pwede rin kayong mag-comment, and I'm more than willing to respond with your additional questions based on my personal experience here in Singapore, no? So, yun lang guys, at
Siyempre, mabuhay tayong lahat and have a nice day. Thank you very much.